Sumiklab na naman ang galit ng mga tao sa Iran. 3 araw na sunod-sunod ang protesta at hindi na ito simpleng rally lang. Nagsimula ito dahil sa bagsak na ang currency nila at nauwi pa ito sa malawak na kilos protesta sa mismong kabisera nila ang Tehran. Makikita ang mga tao sa kalsada, may daladalang mga lata at container. Hindi para sa protesta lang, kundi para mag-ipon ng tubig na uuwi sa bahay nila. Hindi lang ekonomiya ang bumabagsak, pati basic na serbisyo, apektado na rin. Ayon sa mga residente, isang buong buwan silang nagtatrabaho. Pero minsan hindi pa sapat ang kinikita nila para makabili ng kahit 1 gram of gold. Ibig sabihin yung dating simpleng pangarap na makapag-save o makabili ng ginto, halos imposible na para sa ordinaryong mamamayan. Sa isang lungsod na may halos 10 milyong tao, may mga lugar na imbes tubig ang lumabas sa gripo, hangin lang at tunog ng hangin. Kaya yung iba, nag-uunahan na sa pilan ng tinapay at may mga eksena pang nagtutulakan, may hawak na lata para makasalo ng tubig sa mga available na source. At habang ang mga tao hirap na, pati sa parliament may tension din. May mga politiko na mismong gobyerno nila ang binabatikos at may banta pa ng impeachment dahil hindi raw nila kayang i-manage ang bansa. Sa labas ng parliament, dinig na rin ang sigaw ng mga tao, "Shut it down! Shut it down!" Hindi man literal na translation pero ang mensahe nila malinaw. Gusto nilang tapusin na ang pamamalakad na hindi gumagana. Noong December 30, nagdeklara ang Iran ng state of emergency sa ilang probinsya na itinuturing na sentro ng kapangyarihan ng rehimen, kasama ang Tehran, Alborz at iba pang critical na lugar. Nagsara ang mga government offices, eskwelahan, universidad at pati stock exchange. Para itong domino, sunod-sunod ang shutdown. Pero mas malalim pa dito, hindi lang gusali o pinto ang isinara. Ayon sa analysis ng marami, ito na ang pinakamalaking senyales na pati ang authority ng estado humihina na. Mas lalong nag-viral ang mga video sa social media na nagpapakitang nag-iba na ang sitwasyon sa kalsada. Dati, ang Revolutionary Guards at militias kilala sa higpit at kontrol. Pero ngayon may mga eksena na ang mga protester nakaupo sa harap ng security forces, nakaharang sa kalsada at hindi na sila umaatras. At sa ilang engkwentro, ang pulis pa mismo ang umatras. Kitang-kita, iba na ang takbo ng laro. Hindi na takot ang protesters at hindi na absolute ang kontrol ng pulis. Ito ang Iran ngayon. Isang bansang mayaman sa kasaysayan, lakas at impluwensya noon. Pero sa kasalukuyan, humaharap sa sabay-sabay na krisis, sa pera, sa tubig at sa kapangyarihan. At habang ang mundo nanonood ang mga Iranian lumalaban, hindi na bumabalik sa katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan sa Iran may mas mabigat pang palaisipan. Nasa pinakatuktok mismo ng gobyerno. Ayon sa mga balita at kwento ng mga tao sa Tehran, chain of command, ang sistema ng utos at kontrol parang unti-unti nang nawawala. Pero ang pinakamalaking misteryo ngayon, nasa supreme leader na si Ali Khamenei. 3 araw na raw siyang hindi nakikita simula nung pumutok ang crisis. Ayon sa residents, missing for the last 3 days na ang leader nila. Walang humaharap, walang naguutos, parang naputol ang pinakaulo ng rehimen. Kaya ang tanong ng marami, paano tatakbo ang isang bansa kung wala ang mismong pinuno? Sa ngayon ramdam na ramdam sa kalsada ang epekto. Makikita na sa mga video na kumakalat sa social media ang mga pulis na umaatras at may ilang eksenang tila security forces na mismo ang nalilito sa sitwasyon. Hindi lang ito protest, parang nawalan ng sentro ang buong pamamalakad. Pero ang pinagmulan ng lahat ng ito, hindi baril o missile, kundi numero. Hindi sigaw, hindi bala, mat mismo ang nagpasiklab ng apoy. Ang Iranian currency na tinatawag na rial, ayon sa analysis ng economists, hindi lang bumagsak, parang naglaho na. Sa marketplace ng Tehran, 1 gram of gold na isang piraso lang ng metal na kasinliit ng butil ng bigas, nagkakahalaga raw ng eksaktong $140. Habang ang minimum na sahod ng isang Iranian worker na halos buong araw ang kayod mula madaling araw hanggang gabi ay nasa $110 lang. Ibig sabihin kahit isang buwan ang trabaho mo, kulang pa ang sahod para makabili ng 1 gramo ng ginto. At ayon sa workers, hindi na sapat ang kinikita nila para mabuhay ng maayos, lalo pa para makabili ng ginto. Ayon nga sa sikat na linya, mathematics does not lie. At ayon sa Iranian merchants, ang numerong ito ang malinaw na patunay na hirap na ang bansa sa pera. Sa December 28, 2025, nagsimulang lumaki ang kilos protesta.
4 na araw na tuloy-tuloy ang sigawan at rally. Ayon sa black market monitors, ang palitan ng $1 lumagpas na raw sa 145,000 toman o 1,450,000 real. Sa ibang kwento naman ng traders, umaabot pa ito sa 1.45 million real sa totoong bilihan. Kaya maraming merchants ang napilitang huminto. Sa Grand Bazaar, ang pinakasikat at pinakasentro ng commerce sa Tehran, nagsara ang mga tindahan. Ibig sabihin kahit ang mga nagtitinda, hindi na kaya bumili at magbenta ng produkto. Ayon sa shop owners, shutters came down dahil puro lugi na raw sila. Pati ang mga sikat na commercial areas tulad ng Aladdin, Chahar Souk at Lalezar naapektuhan na rin at nagsara ang ilang shops. Nagsimula man sa pera ang rally pero nauwi ito sa political chants and dictatorship, freedom at iba pang sigaw ng pagbabago. At hindi lang ito nanatili sa isang lugar. Ayon sa reports, kumalat ang protest mula Tehran papunta sa malalaking lungsod tulad ng Isfahan, Shiraz, Mashhad, Kermanshah at iba pang lugar. Pati mga university students sumama na rin sa sigaw. Hindi sila nagpoprotesta dahil sa paniniwala lang. Sila'y nagpoprotesta dahil sa gutom. At gaya nga ng linyang naririnig ngayon sa Iran, hunger knows no ideology. Hindi ito usapin ng kampo o prinsipyo. Ito ang kwento ng isang bansang ang tao, ang merchant at ang estudyante. Iisa ang sigaw. Gusto nilang mabuhay at gusto nilang mabawi ang dignidad na nawala dahil hindi na sapat ang sahod at serbisyo. Ang sigaw ng mga estudyante sa Tehran University ang pinakamalinaw na larawan ng sitwasyon ngayon sa Iran. Ayon sa students na naririnig sa mga interview at social clips, I would die for my country but we need to change this situation. Hindi ito scripted drama. Ito ang boses ng isang generation na pagod na at gutom na. At ayon sa local observers, the knife is at the bone. Nasa dulo na ang pasensya ng tao. Kung babalikan ang kasaysayan, may bigat ang kilos ng mga nagtitinda sa Grand Bazaar. Ayon sa mga history books at testimonies, sila ang mga shopkeepers na nagpabagsak sa Shah noong 1979 Revolution. Pero ngayon sila naman ang nasa kalsada, hindi na laban sa hari, kundi laban sa sistema. Ayon sa merchants, dala nila ang sigaw na, close it down, close it down. Hindi ito literal na pagsara lang ng bazaar. Ito ang simbolo ng pagputol sa supply chain ng buong bansa. Ibig sabihin, wala nang umiikot na trade. Wala nang delivery mula sa Tehran warehouses papunta sa ibang cities. At ayon sa logistics monitors, pati ang commerce sa pagitan ng warehouses at retail shops tumigil na. Sa isang bansang umaasa sa imports para sa pagkain at gamot, ramdam agad ang epekto ng isang bagsak na currency. Ayon sa economic trackers, kung walang currency, walang bayad sa supplier. Kung walang bayad, walang dumarating na produkto. Kung walang produkto, walang laman ng shelves. At kung walang laman ng shelves, puno ang kalsada. Kaya ayon sa analysis ng maraming residents, kung pupunta ka sa grocery bukas, walang bigas, walang gamot sa butika, walang delivery truck sa highway. Hindi ito capital city crisis lang. Ayon sa people on the ground, system breakdown na ito. At mas masakit ang twist, pati ang mga pulis na nakikita nating umaatras sa videos, hindi dayuhan sa nararamdaman ng tao. Sila rin ay apektado. Ayon sa civilians sa social media, they are also children of these people. Sila rin ay worker. Sila rin ay breadwinner. Sila rin ay nagbabayad ng renta na tumataas dahil sa inflation. At ayon sa inflation reports, ang taas ng presyo at renta, pare-pareho nilang kinakaharap. Sa mga footage na kumakalat, hindi makikita ang ideological slogan sa mukha ng pulis. Makikita ang pagod, gutom at takot na mawalan ng kinabukasan. Hindi mat sa papel ang kinakaharap nila, mat sa bulsa. At ito ang pinakamapait na equation ayon sa Iranian citizens. No currency, no imports, empty shelves. Empty shelves, full streets. Noon protesta dahil sa pera at tubig. Ngayon riot na sa breadlines. May mga government officials na lumalabas sa screens. May suhestyon na bumili raw ng tubig. Pero ayon sa merchants at ordinaryong magulang sa Tehran, with what money? Sa isang bansang ang oil revenue na pinagkukunan ng budget noon halos ubos na raw at pati foreign currency, mahirap na ring hanapin kahit sa black market. Importing water ngayon ay parang panaginip na hindi maaabot. Ayon sa social analyst, ang epekto nito mas malaki pa sa ekonomiya. Nawasak ang social contract, napunit ang tiwala sa gobyerno, nawala ang pakiramdam ng proteksyon. Ang narealize ng marami ayon sa mga boses sa kalsada, hindi na sila mapapakain ng estado.
hindi na sila mapoprotektahan ng Estado. At higit sa lahat, hindi na sila kayang buhayin ng Estado. Ito na ang pinakadelikadong oras para sa isang rehimen. Dahil ayon sa observers, the wall of fear collided with the wall of hunger and collapse. Ang takot na dati nilang ginagamit para kontrolin ng tao, nawasak nung tumama ito sa gutom na hindi na kayang pigilan. At ayon sa mga eksenang nakikita sa Tehran, yung apoy ng galit sa kalsada parang umabot na hanggang sa loob ng mismong gobyerno. Hindi na nila kayang itago ang problema. Kahit sa likod ng matataas na pader at palasyo, sunod-sunod ang mga pag-resign sa pinakatuktok. Ayon sa reports, ang Central Bank Governor na si Mohammad Reza Farzin nagbitiw na sa pwesto. Ang president naman na si Masoud Pezeshkian nanawagan ng dialogue pero ayon sa mga nakasubaybay, tuloy pa rin ang crackdown, ang marahas na pagsupil sa protesters at biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ayon sa isang televised appearance, ang Parliament Speaker na si Muhammad Bagher Galibaf humarap sa kameras at binantaan ng mismong president nila. If you can't stop prices, we will remove you from office. Ito ang linyang tumama sa loob ng palasyo, hindi sa labas. Para itong civil war pero hindi sa tao laban sa gobyerno. Ito ang gobyerno laban sa sarili nilang gobyerno. Ayon sa political analyst, political cannibalism na ang nangyayari sa loob. Nagsisimula ng kainin ng rehimen ang sarili nilang mga opisyal. Bakit? Dahil ayon sa officials, wala na ring laman ang kaban ng bansa. May kwento pa na 6.7 billion US dollars supposedly revenue mula sa oil ministry biglang nawala. At ayon sa state officials, simply gone. Dagdag pa sa tensyon, may nawawala ring 6.7 billion US dollars na dapat galing sa oil ministry. Ayon sa energy monitors, halos 8 buwan na tuloy-tuloy ang krisis at hindi na nagagawa ng gobyerno bayaran ang suppliers, importers at industriya. Pati oil income sa unang 8 months ng taon halos wala na raw. At ayon sa lawmakers, nawawala ang budget na dapat pumapasok sa bansa. Kaya ayon sa leaks at insider reports, ang gobyerno napipilitang galawin ng National Development Fund para lang pambayad sa sahod ng civil servants. Para bang umutang ang Estado sa sarili nilang savings para buhayin ng mga empleyado nila sa gobyerno. Hindi na ito simpleng inflation. Ito na ang state bankruptcy. Isang gobyernong wala ng sariling pera at ang moral decay hindi na rin kayang tabunan. Ayon sa merchants sa Tehran from Shush Bazaar hanggang Aladdin Shopping Center, iisa na ang naririnig. Tunog ng shutters na sunod-sunod na sumasara. At ayon sa parents sa social media, kung hindi na nila kaya bumili ng bigas o gamot, paano pa kaya mabuhay? At pati industriya, huminto na rin. Ayon sa industrial reports, ang industrial production ng Iran halos tumigil na rin dahil sa energy crisis at kakulangan ng raw materials. Kung walang enerhiya at materials, walang factory output. Kung walang factory output, walang supply. Kung walang supply, walang laman ng shelves. Ayon sa residents at merchants, pag empty ang shelves, puno ang kalsada. At ang pinakamapait na twist, pati pulis kapatid nila sa hirap. Makikita sa footage ang mga police officers na umaatras. Hindi dahil sa strategy, kundi dahil ayon sa civilians. They too are children of these people. Sila rin ang mga anak, tatay, nanay na sumasalo sa inflation, tumataas na renta at kulang na budget sa bahay. At ayon sa Iranian citizens, paano mo hahampasin ang kapitbahay mo kung pareho kayong gutom? Ito ang pinakakinatatakutan ng rehimen. Hindi ang dami ng protesters, kundi ang araw na pati security forces aabot sa insubordination, ang pagtanggi na sumunod sa utos. At ayon sa mga voice clips ng parliament members na kumalat online, may ilan pang nagsabi, "I seek refuge in God from the wrath of the people." Hindi ito prayer of comfort. Ito ang admission ng takot nila sa galit ng taong hindi na nila kontrolado. Hindi na chart ang kwento ng Iran. Ito na ang realidad sa lupa. Isang bansang sabay na humaharap sa bagsak na pera, tubig, pagkain at tiwala. At ang ripple ng pagkawasak, tuloy-tuloy pang kumakalat. At dito lumalampas na ang kwento sa pagiging trahedya ng Iranian people. Nagiging usapin na rin ng global security. Dahil yung mga factories sa Iran, hindi lang gumagawa ng appliances, sasakyan o mga gamit sa bahay. Ayon sa reports, gumagawa rin sila ng Shahed drones, mga unmanned aerial vehicles na ginagamit ngayon ng Russia sa Ukraine conflict. Ang drones na ito ayon sa analysis ng military trackers, isa sa pinakamahalagang bahagi ng supply chain ng Moscow. Kaya habang ang Iran hirap sa power cuts, energy shortage at worker strikes, may isang malaking tanong na umuugong.
Paano nila susuportahan ang Russia ng tuloy-tuloy na bala at ammunition kung mismong industriya nila sa loob ng bansa tumigil na? Ang sagot simple lang, hindi nila kaya. Ayon sa logistics experts, ang pagbagsak ng production sa loob ng Iran siguradong tatama sa military support nila sa labas ng bansa. At yun ang dahilan kung bakit nagpapanik ang Moscow. Dahil yung Shahed drones na ginagamit ni Vladimir Putin para umatake sa Ukraine, umaasa sa Iranian factories na ngayon ay may power interruptions, material shortages at lumalaking unrest. At ayon sa reports mula sa Ukrainian front, gumagamit ang Russian army ng hundreds of drones every day. Ibig sabihin kung tumigil ang Iranian economy, mawawala rin ang source ng drones nila. Kung mawala ang drones, mas mababawasan ang military projection ng Russia sa labas ng bansa. At ayon sa civilians sa Ukraine, yung drones na ito hindi lang panglaban sa sundalo, tumitira rin sa civilian areas. Kaya ang epekto ng kaguluhan sa Iran, hindi lang lokal na issue. Connected ito sa isang mas malaking puzzle sa world stage. At habang ang China at Russia, itinuturing na pinakamalapit na allies ng Iran, biglang nanahimik. Ayon sa energy trade data, ang China kumikita ngayon ng malaki sa pagbili ng Iranian oil sa sobrang baba ng presyo. Halos below market value, minsan halos libre na. At ayon sa analysis ng political watchers, hindi tumutulong ang Beijing sa infrastructure o services ng Iran. Dahil ang Iran sa kanila, hindi partner na kailangan iligtas, kundi source na kailangan samantalahin. Para sa China, hindi ito alliance of resistance, business of opportunity ito. At habang ang Iran, naniniwalang may axis of resistance sila, ang realidad ayon sa field analysis. Hindi sila tinutulungan ng allies nila para hindi bumagsak. Sila'y ginagamit ng allies nila habang may natitira pang resources na pwedeng makuha. At habang nasusunog ang Iranian system sa loob at umiiyak ang tao sa labas, ang Moscow at Beijing hindi naghahanda para isalba ang Iran. Ayon sa strategic analysts, pinapanood lang nila kung ano ang pwede pa nilang ma-rescue sa natitirang oil, drones at supply lines bago ito tuluyang mawala. At may paparating pang bagyo sa kanila. Ayon sa mga geopolitical watchers, ang maximum pressure policy ng US bumabalik na sa ilalim ng bagong administrasyon ni President Donald Trump. Pero iba ang sitwasyon ngayon ng Iran. Hindi tulad noon na handa sila sa external tension. Ngayon ayon sa field reports, nasa pinakamahina, pinakamagulo at pinakawalang kontrol na oras ang bansa nila. Wala nang budget sa government funds, wala ring supply sa markets, at tuloy-tuloy pa ang kilos ng tao sa labas. Dahil ayon sa observers, hindi na gumagana ang external enemy card. Hindi mo na matatakot ang isang tatay na hindi na makauwi ng tinapay sa pamilya niya. Hindi na sapat ang paninisi. Gusto na ng accountability. Kung iisipin, pati Israel may papel na sa kwento. Ayon sa historical pattern, nagkaroon ng airstrikes ang Israel noong June 2025. At sinundan ito ng US operations na nag-iwan na ng bitak sa sistema ng Iranian regime. Pero ayon sa strategic analysts, hindi na kailangan ng mas malakas pang external intervention dahil ang rehimen kinakain na ng sarili nilang bigat, parang tore na may hollow na pundasyon. Hindi missile ang nagpabagsak, sarili nilang contradictions. At may isa pang layer ang crisis na hindi agad napapansin. Ayon sa environmental monitors, may salt storms na tumataas mula sa Lake Urmia, isang malaking lawa sa northwest Iran na unti-unti nang natuyo sa paglipas ng panahon. Ang alikabok na may asin hindi lang nakakasira ng hangin, nakakasira rin ng buhay. At ayon sa residents, burning the lungs, hirap huminga ang tao dahil sa salt dust sa hangin. Pero mas malaki ang epekto nito ayon sa refugee monitors. Nagtutulak ito ng milyon-milyong potensyal na refugee papunta sa Turkish border. At ito'y nasa pintuan ng NATO. Ibig sabihin hindi na ito simpleng ecological problem. Security problem na ito. Connected sa migration pressure. Connected sa stability ng region. Noong 1979, ang basar at merchants ang nag-angat ng revolusyon laban sa Shah. Ngayon ayon sa social sentiment, iba na ang target, mga officials na at ang sistema na hindi na sila pinapakinggan. At dito makikita ang history, hindi umiikot pabalik. History naniningil. Ayon sa Iranian citizens, the state cannot protect us and it cannot feed us. At kapag nawala ang tiwala, mas mabilis bumagsak ang kontrol. At ang pinakamatinding simbolo ng pagbagsak, ayon sa eyewitness videos, lights went out sa bazaar districts, shutters came down sa markets, highways turned silent sa deliveries,
Parents turned desperate sa water lines. Students turned fearless sa rallies. At ayon sa geopolitical analyst, ang pagbagsak na ito hindi lang tatama sa Tehran. Tatama rin sa Moscow dahil ayon sa strategic equation, kung titigil ang munisyon na pabrika, titigil ang supply ng drone. Kung titigil ang supply ng drone, bababa ang pressure ng Russia sa harap. If front pressure drops, global projection drops. If global projection drops, alliances shake. Kaya ayon sa conflict monitors, kung mawalan ng supplier ang Kremlin, mas mahihirapan silang i-maintain ng drone operations sa Ukraine. At ang alarm sa Moscow, hindi dahil sa math ng economy ng Iran, kundi dahil sa math ng supply nila sa digmaan. At ang midnight hour ng Iranian regime, hindi dahil sa warning ng ibang bansa, kundi dahil sa sigaw sa sarili nilang kalsada. Ito na ang signal ng bagong chapter sa Middle East tension ayon sa geopolitical watchers. Hindi na ito state crisis, state bankruptcy na. Hindi na rin takot ang tao dahil ayon sa civilians sa social clips, after all, what goes around comes around. Ang sistema na umasa sa takot para mamuno, natalo ng gutom para mabuhay. Kung tutuusin, ang pinaka nakakatakot sa ganitong crisis, hindi lang yung ingay sa kalsada o yung away sa loob ng gobyerno. Ang mas delikado yung mga second wave na dumarating pagkatapos. Yung mga epekto na hindi mo agad nakikita sa unang araw. Pero pagdating parang baha na hindi na mapipigilan. At dito nagsisimula yung mas malawak na tanong. Kapag ang isang bansa na kasing laki ng Iran ay nagkabutas ang sistema, ano ang unang babagsak sa paligid nito? Unahin natin ang pinaka-basic, energy at fuel. Kahit hindi mo binabanggit ang politics, kapag nagulo ang supply at transport sa loob ng Iran, apektado agad ang mga kapitbahay. May mga lugar sa region na umaasa sa cross-border trade, hindi lang para sa luxury goods, kundi para sa pang-araw-araw na bagay. Diesel, cooking gas, spare parts, fertilizer, at mga basic na chemical na ginagamit sa farms. Kapag bumagal ang tracking routes at lumobo ang insurance risk, tumataas ang presyo kahit sa labas ng Iran. At pag tumaas ang presyo ng fuel, domino na naman. Mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang delivery, mas mahal ang pagkain. Kasunod niyan ang shipping risk. Dahil ang Iran ay malapit sa mga critical sea lanes sa Middle East, kapag umangat ang tension at lumakas ang instability, hindi mo kailangan ng aktual na malaking labanan para magkaproblema ang mundo. Minsan sapat na ang fear. Kapag takot ang shipping companies, tataas ang insurance premium. Kapag tumaas ang premium, tataas ang presyo ng lahat ng dinadaan sa barko, kasama na ang fuel, wheat at industrial components. At sa panahon ngayon, isang maliit na disruption lang sa shipping schedule pwedeng magdulot ng chain reaction sa global prices. Tapos nandyan ang regional security spillover na hindi laging napapansin. Ang biglang pagdami ng smuggling at black market networks. Kapag humina ang border control, mas lumalakas ang illegal trade. Hindi lang drugs o armas, kundi pati fuel, medicine, at kahit basic food. Ang problema dito, ang mga group na kumikita sa smuggling, madalas sila rin ang nagfi-finance ng violence. Kaya yung simpleng kulang ang supply nagiging dumami ang baril sa kalsada, lalo na sa mga border areas na dati nang sensitibo. Ngayon pumunta tayo sa mas maselan, internal security apparatus at kung anong mangyayari kapag hindi na solid ang utos. Kapag ang isang rehimen ay nagsisimulang mag-away sa taas, ang tanong ng mga nasa baba ay simple, sino ang susundin ko? Sa mga ganitong panahon pwedeng magkaroon ng micro-loyalty. Yung loyalty hindi na sa estado kundi sa local commander, sa unit leader o sa regional power broker. At dito nagsisimula ang pagkalagot ng bansa sa pieces. Hindi ito automatic na civil war agad, pero para itong basag na salamin. Kahit buo pa sa tingin konting tapik madudurog. At kapag nangyari yan, lumalabas yung mga old fault lines, ethnic at regional tensions. May mga province na pwedeng magsabing kung hindi na kami napapakinggan, kami na lang. May mga lugar na pwedeng mag-demand ng mas malaking autonomy, lalo na kung ramdam nilang sila ang huling binibigyan ng resources. Ang ending hindi na lang protest sa capital, kundi political bargaining ng mga rehiyon. At kapag hindi na kayang i-manage ng central government, ang risk ay fragmentation. Hindi man formal na paghihiwalay, pero practical separation. Iba ang rules, iba ang enforcement, iba ang power center. Kasabay niyan, ang humanitarian collapse na mas tahimik pero mas brutal. Kapag pumalya ang governance, unang tinatamaan ang hospitals.
Hindi dahil sa isang dramatic na pagsabog, kundi dahil sa slow death, delayed deliveries, kulang ang supplies at biglang nawawala ang staff kasi kailangan nilang unahin ng pamilya nila. Kapag hindi stable ang logistics, pati vaccines at basic antibiotics nagiging rare. At kapag nagkaganyan kumakalat ang sakit sa pinakamahihirap na area, yung mga lugar na siksikan, mainit at kulang sa malinis na tubig. Dito rin papasok ang isa pang angle, public order. Kapag tumagal ang crisis, nagsisimula ang survival economy. Yung dating normal na tao, mapipilitang gumawa ng hindi niya gagawin noon. Mag-hoard, mag-resell, mag-smuggle, o sumali sa group na may proteksyon kapalit ng pera. At kapag lumakas ang survival economy, humihina lalo ang state authority. Kasi ang estado nawawala ang monopoly niya sa rules. Ang rules napupunta sa kung sino ang may supply at kung sino ang may armas. Ngayon tingnan na natin ang international ripple na hindi tungkol sa direct intervention, kundi sa risk management ng ibang bansa. Kapag nagkakagulo ang isang malaking bansa, ang unang reaction ng neighbors ay hindi paano sila tutulungan, kundi paano tayo hindi madadamay. Kaya pwedeng maghigpit ang borders, magdagdag ng checkpoints, at mag-set up ng buffer zones. At kapag nagkaroon ng buffer zones, lumalaki ang humanitarian camps. At kapag lumaki ang camps, lumalaki ang pressure sa host country. Pagkain, tubig, security at budget. Kahit sabihin mong, hindi namin problema yan, nagiging problema mo yan kapag nasa border mo na. At dito rin pumapasok ang refugee politics. Kapag dumami ang tumatawid, automatic may backlash sa local population. May mga magsasabi, kaming local, hirap na, dadagdagan pa. May politicians na gagamitin ito for votes. At kapag ginamit for votes, mas lalong titigas ang policies. So ang crisis nagiging fuel ng populism. At ang populism nagiging fuel ng instability. Parang umiikot lang. Isa pang mabigat na angle, nuclear and sensitive sites security. Kahit hindi mo pasukin ng technical details, simple lang ang logic. Kapag humina ang central control, tumataas ang risk na ang sensitive facilities ay maging bargaining chip ng mga factions. Hindi ibig sabihin nito na may immediate catastrophe, pero ibig sabihin nito, mas maraming players ang gustong humawak ng leverage. At sa world stage, kapag may uncertainty sa control ng sensitive sites, nag-iiba ang posture ng mga intelligence agencies at nag-iiba ang risk calculations ng mga militar sa paligid. Tapos nandyan ang information war. Sa crisis, hindi lang tao ang naglalaban sa kalsada. Naglalaban din ng narratives. May camp na magpapalabas ng everything is fine. May camp na magpapalabas ng total collapse. May camp na maninisi sa foreign actors. At may camp na maninisi sa internal corruption. At kapag naghalo-halo ang narratives, ang tao nalilito. Kapag nalito ang tao, mas madali silang mamanipulate. At kapag mas madali mamanipulate, mas mabilis ang panic buying. Mas mabilis ang riots, mas mabilis ang breakdown ng public trust. Sa ganitong panahon, internet restrictions at propaganda pushes kadalasan lumalakas. Hindi para mag-solve, kundi para i-delay ang accountability. At kung iisipin mo may isang quiet lever na pwedeng magpalala o magpahina ng crisis, diaspora money at remittances. Kapag maraming Iranian families ang umaasa sa padala ng kamag-anak sa labas, pwedeng pansamantalang sumalo iyon sa food at medicine. Pero kapag naghihigpit ang banking routes, tumataas ang transaction cost at bumabagal ang padala. At pag bumagal ang padala, mas lalong umiinit ang pressure sa loob. Ito yung hindi dramatic sa news, pero sa ground, buhay ang nakataya. Ngayon kung tatanungin mo, ano ang possible na direksyon nito? May ilang pathways na pwedeng mangyari at hindi ito kailangan gawing complicated. Una, pwedeng magkaroon ng forced political reset. Yung tipong may compromise na lalabas. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang choice. Pwedeng may emergency cabinet, pwedeng may reshuffle. Pwedeng may national unity na sinasabi sa TV. Pero ang tanong, may tiwala pa ba ang tao? Kasi kahit magpalit ng muka, kung same ang sistema, babalik lang ang galit. Pangalawa, pwedeng magkaroon ng hardliner consolidation. Yung mas higpit, mas crackdown, mas takot. Pero ang problema sa ganitong option, kapag gutom ang kalaban mo, hindi na gumagana ang takot. Ang gutom, hindi mo masusupil sa baton. Maari mo siyang i-delay, pero hindi mo siya mapapatay. Pangatlo, pwedeng magkaroon ng prolonged instability, yung walang clear winner.
walang clear solution. Dito pinakadelikado ang street level crime, local militias at economic freefall. Ito yung senaryo na mas matagal, mas nakakapagod at mas maraming tahimik na casualty. At pang-apat, yung pinakamasakit, institutional breakdown. Yung mga serbisyo tuluyang nag-stop sa ilang lugar. Hindi ito automatic na end of country. Pero ibig sabihin nito, hindi pantay ang buhay. May lugar na may supply, may lugar na wala. May lugar na may enforcement, may lugar na lawless. At sa ganitong setup, pwedeng tumagal ng mahabang panahon ng suffering. Kasi ang normal life hindi na bumabalik agad. Sa dulo, ang pinaka-real na sukatan ng regime survival ay hindi speech, hindi press conference, hindi threats. Ang sukatan ay makakain ba ang tao? Makakabili ba ng gamot? May kuryente ba? May tubig ba? May trabaho ba na may tunay na halaga? Kapag ang sagot sa mga tanong na yan ay puro hindi, kahit gaano pa kalakas ang propaganda, kusang luluwag ang hawak ng Estado. At kapag kusang lumuwag ang hawak ng Estado, dun mo makikita kung sino ang totoong may kontrol. Yung nasa palasyo ba o yung nasa kalsada? Kasi sa ganitong crisis, isang bagay ang sigurado. Kapag nawala na ang takot, mahirap na itong ibalik. At kapag ang tao umabot na sa point na wala nang mawawala, ang history hindi na babalik sa dati. History tuloy-tuloy na ang singil.